Sa ating ng linya ngayon si Attorney Stephen David, ang legal counsel po ni dismissed Mayor Alice Goo. Attorney Stephen, maganda umaga po. Good morning, Sir Ted. DJ Chat. Good morning. Sabi ko nga kanina, naunawaan ko kung kayo natutulog pa dahil sa dami ng trabaho nyo ngayon. Actually, sorry, nasa silent mode pala. Maaga ako nagigising, kaya lang di ko napansin. Okay, it's okay, we understand. Sige po, Attorney, nasaan po si Mayor ngayon? Well, sa totoo lang, ang alam ko lang, sa Pilipinas kasi 3 days ago, nag-usap kami, na-sure niya ako, nandito siya sa bansa eh. Pero, yun nga, nanghinahin nga ako kung hindi siya harap, sayang yung depensa niya eh. Mahihirapan yung pagsagot namin ng mga cases na ang dami nang nakasampa. Kung hindi siya magko-cooperate. Yung sabi ko, dapat harapin natin to. Sayang kasi kung patuloy tayong ganito eh. Okay. Attorney, bago po natin tukuyin nga kung nasa saan siya, hindi ho ba kapag may mga kasong sinasampa, di ho ba kayo po ay pinasasagot, di ba? Oo, ano man pong kaso yan, you are told to reply, di ba? Yes, sir. Or to comment. And then, yung inyong kliyente gagawa ng affidavit, di po ba? Yes. Okay, opo, affidavit. So, yung affidavit na yan, hindi ho ba ang prosecutor o dapat sinusumpaan yan sa harapan po ng mga prosecutor o ng husgado? Parang ganun po ba yun? Usually, ganun yun, Sir Ted. Kaya nga, mahirap pag hindi humaharap kasi mahihirapan tayong ilatag ang ating ebidensya, ang ating depensa kung hindi ka makakapag-oath sa isang notary o kaya sa isang lawyer, prosecutor. Yun nga po. So, anong dilema niyo ngayon, attorney? Ilang ba hong kaso na ang nasagot po ninyo at meron kayong affidavit siya at yung notaryo, kasi sinasabi sa notaryo, humarap personal itong nag-execute ng affidavit? Yes, sir. Kaya nga, ang dilemma talaga, kino-convince ko siya humarap kasi she cannot be hiding for the rest of her life. So, bata pa siya. Ako naman, sabi ko nga, I'm very confident naman na masasagot natin ito, lalo-lalo na human trafficking, saka yung kaso sa ombudsman. Dahil ako nakikita ko, legally defensible yan, minus the publicity. Kaya lang kung hindi ka makaka-cooperate, mahirap talaga sa totoo lang. Pagka wala kang participation, active participation. So, sa lahat po ng kaso na hinaharap ngayon ni Alice Goo na kayo po ay pinasasagot, wala pa kayong affidavit na ibibigay doon sa mga forum na ito na notaryado kasi nga hindi siya humaharap? Ganun po ba yun? Well, di ba sa lahat? Kasi sa ombudsman, meron naman tayong verified reply dyan. Ipafile ako ng motion for reconsideration dyan. Kasi dyan naman may entry of appearance tayo. Okay. Allow na lawyer ang gumawa ng motion. No? Okay. Pero sa ibang mga kagaya yung mga bagong naisampa, kakailanganin yung kagayan. Di ba merong bago sa BIR, DOJ, o COMELEC. Kakailangan natin dyan ang active participation ng respondent. So, sayang naman, kagaya yan yung BIR, madali naman sagutin yan. Kasi tax evasion yan, usually naman ng government, pag nagbayad ka, inassess ka, babayaran mo. Tapos na yun eh. So, ganun lang naman yan eh. Kung hindi ka naman sasagot, mahirapan ka talaga. Okay, sige po. So, so far sa ombudsman, pwede na ho kayong, yan pong gagawin ninyo kahit na hindi po ninyo makaharap si Mayor personal, yan pong gagawin ninyo, magpa-file kayo ng motion for reconsideration. Oh yes sir, of course. Actually, yan ang napag-usapan natin. And we're preparing for kasi 5 days lang yan eh. Opo. When do you intend to file your motion, sir? Oh, well, within the prescribed period. Hopefully within this week. Okay. Opo. And then, ano po ang paramdam sa inyo ni Mayor? Siya, dito po kasi maliban sa ombudsman, may co-warrant to. May representation sa COMELEC. Mayroon pong human trafficking at ngayon po may BIR. Tax evasion. Sa tatlong yun, wala pa kayong affidavit na napapipirmahan sa kanya. Wala pa ho. Actually, kaya nga ako nanghihinayang kasi yung co-warrant to tsaka yung COMELEC,
Sa tingin ko yan kasi pwede namang i-file ng dismissal yan, motion to dismiss. Dahil nga, parang sa akin premature yan dahil pinahil lang mo ng invalidation ng kanyang birth certificate. Right now, meron siyang birth certificate at passport. So right now, ang presumption is Filipino siya. Pero paano mo sasabing nagkaroon ng misrepresentation at saka warrant kung Filipino pa rin siya? Kaya nga ang ginawa nila, nag-file sila ng case sa RTC Tarlac. Ini-question nila yung kanyang certificate of live birth. So, sa akin, dapat tapusin mo na yon para mapatunayan mo na hindi nga siya Filipino, para mo sabihin na hindi siya entitled sa pagka-mayor at saka para sabihin mo na nagkaroon siya ng misrepresentation. Sa ngayon, ang presumption ng validity ng mga documents nandiyan pa. Pero kung hindi ka kasi sasagot, napakahirap nun. Oo, siyempre, magiging unilateral lang pag appreciate ng mga evidence ng complainant. Opo, sige po. So, sa sitwasyon na ito, kayo nang hihinayang, baka mapaso ang mga pagkakataon na kayo pinapayagan ng batas na sumagot. Paano po iyan? Nag-usap kayo 2 days ago? Mga 3 days ago. Okay. So, paano po? Sorry sir sigurado ho ba kayo nasa Pilipinas pa siya? Siyempre, hindi ko pa rin naman siya nakaharap personal. Pero ang assurance niya sa akin, kasi nga, ina-assure niya ako na nasa Pilipinas siya. At saka, ina-assure din naman tayo ng immigration na may kapasidad sila na bantayan ng ating mga ports. Di ba? So, kung attempt na ganyan, nakikita naman natin, may na-intercept sila. Di ba? Nakikita naman natin na nahuhuli sila, hindi makalabas. So, tingin ko naman, wala naman sigurong reason para hindi ko siya paniwalaan. Kasi kung nasa abroad siya, sasabihin lang niya, kung nasa abroad siya, mas madali sa akin. Kasi kung nasa abroad siya, makakahingi tayo ng political asylum, makakakuha tayo ng, makakapunta ka sa isang bansa na wala extradition, hingi tayo political asylum. Usually naman, nagagawa naman natin yan sa ibang mga clients natin, di ba? Pero I doubt, nasa abroad siya kasi sana mas madali. Punta ka lang sa embassy, hingi ka ng notarization doon, pwede mo na sumagot ng maayos. I doubt na nasa abroad siya. Okay, sige po. So, ako nga, sa totoo lang po, akin lang naman to, nag-isip ako, lahat ng kanyang assets frozen na Correct. Nakakapahinaya nga, di mo nga masagot, di ba? Sayang, pinaghirapan nila na yung dekada. Actually yan, kaya namang depensahan niya. Wala pang pogo nun nung na-acquire nila yung mga ganyan long time ago. Sayang naman kung hindi ma-depensahan. Sabi ko, paano siya makapagbabayad sa kanyang mga abogado kung wala na siyang account? Hindi naman ako concerned doon boss. Okay. Opo. Hindi, ako naman yung nagtatanong na sa sarili ko, attorney. Sabi ko. Ako boss, alam mo personally sa totoo lang, ako gusto ko yung katotohanan. Kasi obligasyon natin yan Yung fees, darating naman yan kung meron. Pumunta, wala. Alam naman ako, kilala naman nila ako sa trade. Opo. Sige po. Kasi, yung nga po, sabi ko nga, tanong ko lang sa sarili ko, di ba? Paano ka nakakakilos ngayon, nakakagalaw, kung wala ka ng lahat ng iyong assets, bank account mo ay frozen, no? Sige. So, sir, sa puntong ito, ano po ang inyong nakikita na kahihinatnan ng lahat ng ito dahil so far 5 ang binilang kong kaso niyang kinakaharap? Well, sir, kung susurrender siya, kung haharap siya, edi masasagot natin ito. Pero pag hindi, sad to say, mahihirapan tayo. Naturally, baka ma-issue siya ng warrant, di ba? So, hindi ko naman sinasabing mawawaran siya doon sa human trafficking. Kasi kung kahit wala naman siyang sagot doon, kung mababase naman doon sa mga sagot ng mga tao, ng mga ibang sumagot, makikita naman talaga, wala naman siya talaga. Kasi boss, human trafficking, kailangan ikaw yung nagpulong doon, naggawa ng ganyan. As a mayor, paano mo naman sasabihin na siya gumawa? Hindi nga siya nagpupunta. Opo. Sige po. So, may tanong ba kay attorney? Kasi abalang-abala itong si attorney. Sige po. So, kung sakasakali po ay makikibalita kami kung kailan nyo siya huli makakausap para lang po sa panig po ng inyong kliyente kasi nga po siya ang laman ng mga balita pa rin po ngayon. Yes, sir. Salamat. Anytime, boss. Opo, salamat. Salamat, attorney. Thank you po. Salamat. Yes. Opo, si attorney Stephen David, ang legal counsel po ni dismissed Mayor Alice Guo. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.